Magandang hapon mga kaibigan na nakaantabay dito sa aking YouTube channel sa Bro John Dolabado TV. Pasensya na po kayo kung kaninang umaga hindi ako nakapag-live. Yun ay dahil sa may ginawa akong napakahalagang bagay. Kaya nag-upload na lang ako. Kaya sa pagkakataong ito, ang tampo ko namang video, yun namang bangayan namin dalawa ni Larry Silva kung saan inaamin niya na sulpot talaga sila. Namin niya kasi hindi niya masabi direktamente, pero kung unawaan mo yung kanyang paliwanag, inamin niya. Oh, ngayon sa mga latecomers po diyan at wala pong alam dito, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya panoorin nyo po ito at maganda po ito na mapagkuhanan nyo ng idea kung paano banggain ang MCGI. Kaya wag na po natin patagalin, simulan na po natin. Ay, by the way pala, wag nyo rin kalimutan na i-share ang ating mga content dito sa YouTube channel ko para ma-spread out po ang ating episode sa bawat Pilipino sa buong mundo. Maraming salamat po at let's go! Pero mo, ngunit ang eksaktong opisyal na posisyon niya bilang papa ay mas theological kaysa historical. Samantala ang istruktura ng papa ay unti-unting umuunlad lamang pagkatapos ng mga unang siglo. Ibig sabihin, Papa, hindi yan tugma bro. Papa ang sinasabi. Pag sinabi Papa sa Roma, hindi sa bro, Antioquia. Ito ang sinasagot ni GPT sa tanong ko na obispo. Bro. Ito sagot niya eh. Lagyan mo ng Antioquia, sabi mo nga, pag tanong ako sa history, huwag mong ibigay ang tradisyon ng Katoliko. Para ma-filter yung sagot niya sa'yo. Teka, sandali lang. Ito pa, oh. Walang direktang dokumento mula sa unang siglo na malinaw na nagsasabing si Pedro ang unang obispo. Ang Roma, ito sagot. Unang obispo ng Roma. Hindi Roma ang tanong, Antioquia. Ito nga sagot niya eh. Susundin ko yung ano mo. Sundin ko yung... Ako na lang pakita dito. Ako na lang pakita. Gamitin ko Wikipedia. Ito bro, Wikipedia. Hindi ChatGPT ha. Wikipedia ha. Bakit ayaw mo ng GPT? Kasi ano eh, nalilito ka sa itatanong mo eh. Ito na lang, list of bishops of Antioch. List of bishops of Antioch. Bias yan, Jundo. Bias. Sige, ChatGPT tayo. Ilalabas yan, listahan nyo. Sino ang unang obispo sa Antioquia? Yung sagot. Ayon sa kasaysayan ng iglesia, ang unang obispo ng Antioquia ay si San Pedro Apostol. Bago siya naging obispo ng Roma. Ang kaway mo, tabang ni mo. Sa baba. Sabaan man ka bro. Pa man ko gigutom. Wala na gutom, pero lahatin na alauna. Ingana po ko bro, kasama gusto kong asawa na ko. Ngunit may ilang nga palanggat na sa asawa na to. Ayan na, si Pedro ang unang obispo ng Antioquia. Sino sumunod? Sino ang sumunod? Sino ang sumunod? Matapos ni San Pedro, unang obispo ng Antioquia, ang sumunod ay si Evodios. Si Evodios ang sumunod. Tapos, sino ang sumunod? Ignatius of Antioch, ikatlong obispo. Kilalang martir at isa sa mga apostolic fathers na nagsulat ng mahalagang sulat tungkol sa pananampalataya ng unang Kristyanismo. So, ang third bishop of Antioch ay si Ignatius of Antioch. Siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ibig sabihin, kami talaga ang tunay na iglesia, hindi talaga kayo. Jundo, bias talaga yung bias yung sagot na yan eh. Sige, ibigay mo sa akin ang tunay na listahan ng Church of, ng Bishops of Antioch. Ang tunay na listahan para hindi bias, bigay mo sa akin.
Pero mo, Jundo, ito si ChatGPT, sabi niya, hindi ko matatawag si Pedro bilang unang obispo sa Antioquia. Yan ang sabi niya. Bakit? Sa eksaktong kahulugan ng salita. Kaya kung susundin ko kasi sinabi mo na uutusan ko, ang ilalabas ni GPT, yung historian. Kasi ang ChatGPT Jundo, kasi ang ChatGPT kumukuha yan ng kaalaman doon sa mga sinulat ng tao. Wala naman sariling walang sariling Sige, kung ayaw mo si ChatGPT, edi ikaw ang magpresenta sa akin. Ito na lang, bro. Bigyan kita ng assignment kasi kailangan ni Ento dahil galit na yung asawa mo. So, bigyan kita ng assignment, bukas ko to sisingilin sa iyo. Bukas ko ng umaga sisingilin sa iyo. Ibigay mo sa akin ang tamang listahan ng mga naging obispo sa Antioquia. Bro, nakabatay lang ako sa nakasulat. Wala naman nababasa sa Biblia, kaya wala kang mahihintay na sagot yan. Bro, hindi pwede na wala kang alam kasi pag kiniklaim ninyo na kayo nakaanib, sasabihan kayo ng totoo. Kung nakapasok kayo sa tunay na iglesia, tuturuan kayo sa kasaysayan ng iglesia. Ngayon, alam natin na wala sa Biblia yan kasi hindi naman isinulat kung sino mga naging obispo doon. But, the reality, may mga obispo talaga sa Antioquia. Nakasulat man o hindi, meron talagang bishops of Antioch. Kaya dahil sabi mo mali ang sagot ni ChatGPT, assignment ko sa iyo, bukas ng baka ko sisingilin, ibigay mo sa akin ang tamang listahan. Listahan na hindi bias. Bro, wala naman ako sinasabi mali ang sagot ni ChatGPT. Ikaw naman tatagtagan mo. Alam mo kasi bias, di ba? Para bigyan na lang kita ng benefit of the doubt. Ano ba? Benefit of the doubt. Bukas ng umaga, tatawag ako uli dito sa GC para hingin sa iyo ang listahan ng Bishops of Antioch na ibibigay mo. Bishops of Antioch. Listahan from the very beginning up to the 4th. Hanggang 4th lang hingin sa iyo eh. First Bishop, 2nd, 3rd, at 4th. Yun ang hingin ko sa iyo. First Bishop, 2nd, 3rd, and 4th. Yun lang. Wala na yung 5, Yun lang, yung 4 na lang nauna. First, 2nd, 3rd, at 4th na Bishops of Antioch. Yun lang hihingin ko sa'yo. Assignment na yun lang yung bukas ng umaga. Bro, dali lang. Ano? Alam mo, yung mga obispo noon, ang mga obispo ng mga Kristiyano noon, walang tala sa Biblia kung ano-ano yun mga na nga, wala ngang tala. Kaya kailangan mo nga mag-research kasi walang tala sa Bible eh. Ngayon, ang nakasulat lang sa history mo hahanapin, obispo ng Katoliko yan. Huwag mo akong papasukin sa bulsa mo. Maghanap ka ng ibang bishop na hindi sa Katoliko. Basta Bishops of Antioch. Tsaka para sa akin, yung mga obispo noon na mga sugo, patay na yun, at tagal na. Ay naku, hindi mo alam yung Hebreo 13:7? Hindi mo alam yung Hebreo 13:7? Ano? Hindi mo alam yung Hebreo 13:7? 13:7? Oh, hindi mo alam yan? Kung di ako nagkamali, mga obispo lang nakalagay, wala namang pangalan din. O yan o. Alalahanin ninyo na nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Alalahanin ninyo, tapos ayaw mong alalahanin? Utos yan o. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos. Buti pa si Soriano, inaalala ninyo ito, ayaw nyo alalahanin? Tingnan mo yung pangunawa mo. Huh? Tingnan mo yung pangunawa mo, bro. Pag sinasabing alalahanin, ibig sabihin, aalamin kung anong pangalan. Sige, paano mo alalahanin? Paano mo alalahanin? Bro, yung aral ang ibig sabihin yan, alalahanin mo. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo. Sino ang namuno sa inyong aral? Aral lang tinutukoy dyan. Anong aral? Tingnan nyo. Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo. Yung puno nyo ba, aral?
Hindi puno namin. Hindi puno namin. Pagpupuno ang sinasabi. Ang dating Biblia yan eh. Pagpupuno. Ate mo sa magandang balita Biblia. Anong sabi rito? Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo. Namumuno. O, sa ibang salin. Ibang salin, salita ng Diyos. Anong sabi rito? Alalahanin ninyo ang mga dating namuno sa inyo. At nagbahagi sa inyo ng salita ng Diyos. Tao ang tinutukoy dito eh. Tao eh. Alalahanin. O paano mo alalahanin? Paano mo alalahanin? Sa pamamagitan ng aral yan. Ha? Baba naman ang baba naman ng pangunawa mo dyan, Jindo. Pamamagitan ng aral. Ang baba naman Sige ng, nga, ang sige babaw nga. naman ng ano. Sige nga Ang bro. babaw naman ng Sige, bro. pangunawa mo. Sa kung pamamagitan ng alalahanin mo. aral bro. Sige bro. Sa pamamagitan ng aral, paano mo maaalala ang unang obispo ng Antioquia sa pamamagitan ng aral? Sige, gawin mo nga. Yung tinuturo ng mga Kristiyano, tinuturo ng mga apostol, yung tinuturo nila. Hindi ba? Alalahanin mo yun. Hindi na ba? Dapat Hindi, masunod mo. hindi ang Masunod turo, mo. bro, mali ka. Hindi ang turo ang alalahanin, kundi ang mga namuno. Oh, namumuno nga. Dahil Oh, sa yun ang aral mo alalahanin ang namumuno, hindi ang Dahil kanilang sa aral- turo. Ngayon- So, ang tanong, paano mo Kasi- maaalala ang namumuno noong Church of Antioch kung sa pamamagitan ng aral? Sige, try mo nga. Sige bro, try mo bro. Try mo lang bro. Try mo lang. Alalahanin mo. Sino ang Halimbawa- unang namuno sa Antioquia sa pamamagitan ng aral? Sino? Tanong mo yan eh. Tanong mo yan. Jindo, tanong mo yan. Ako ang nagtatanong nga eh. Kasi kanina, hindi ka na nagtatanong, nakipag-discussion ka na. So ako mo tatanong ngayon, paano mo alalahanin ang namuno sa Antioquia sa pamamagitan ng aral? Paano mo alalahanin? Ay, di yung aral nila. O sige, Halimbawa, ano ang aral ng unang obispo sa Antioquia? Anong aral niya para maalala mo siya? kung anong aral nila ni Apostol Pablo, ganun yun. Ano ba yan? O sige, paano mo siya makikilala, paano mo siya maaalala gamit ang aral na turo ni Apostol Pablo? Bro, hindi pangalan ang ibig sabihin ng alalahanin mo. Ganun yun. Alalahanin mo ang namuno. Ang gusto mo kasi palabasin ang pangalan. Natural. Kasi may mga records kayo ng mga obispo nyo. Bakit kayo? Wala kayo record? Hindi naman bro, naman yun mga Katolik. Bro, wala kayong Jundo. record. Bro, wala ka. Ikaw nagsabi mismo ha, ang mga records namin sa Katoliko, alam namin. Kayo, may record ba kayo? Bro Jundo, ang aming sa ngayon, ang presiding minister namin na dati, nawala na. Nawala na yun. Hindi ba umanib kayo? Bro, hindi ba umanib kayo sa tunay na iglesia ang claim ninyo? Umanib kayo. Huwag mo sabihin sa akin, hindi mo masagot ang tanong na yan. Umanib kayo, di ba? Oh, dahil umanib kayo, sino ang namuno sa Church of Antioch noong una? Sino? Lahat ng namumuno dyan, Sino nga? ang head, ay ba? Paano ko naman masagutan? Hindi mo masagot. Nakala ko ba nakahanib kayo? Nagtatanong ka ng isang bagay na Hindi. bro, ano ba sa pagkakaintindi mo ang salitang pag-anib? Pag-anib, syempre, ikaw ay tuturuan muna. Tapos, babautismuhan ka. Gaya na nangyari sa iyo. Tinuruan ka muna, tapos binautismuhan ka. Tapos muna bautismuhan, kaanib ka na. Kasi lahat ng umaten sa mass indoctrination na hindi naman nagpabautismo, hindi sila naanib eh. Kaya para maanib, bautismuhan. Ngayon, eto ngayon. Tama. Eto ngayon. Pag naanib mo na, di alam mo na ang kasaysayan ninyo, alam mo na kayo ay nagsimula noong 1980, si Eli Soriano ay nangaral sa kanyang kabataan, pati ba naman principal kinalaban ni Eli Soriano, alam mo na yon. Yung ilang taon siya naging ministro, ilang taon siya umanib sa iglesia, alam mo na yon.
Kasi yun ang mga nangyari sa kasaysayan ninyo eh. Alam mo na kung alam mo na ngayon kung paano siya nagsimula. Alam mo na lahat ng kasaysayan ninyo. Kasi nang umanib ka, tinuro yan sa inyo. Bahagi yan ng ang ano niyo eh. Kasaysayan eh. Alam mo na lahat ng mga yon. Alam mo na kung ano yung kinamatay ni Eli Soriano. Alam mo na ba't siya nagkasakit. Alam mo na kung ba't siya nanghina. Ano ang dahilan ng kanyang panghihina. Alam mo na kung ba't siya napunta sa Brazil. Alam mo na kung ano ang dahilan siya ba't siya nagpunta sa Brazil. Alam mo na ang dahilan kung ba't ayaw niya bumalik sa Pilipinas. Alam mo na lahat ng mga yon. Kasi siya ang namuno sa inyo, natural. Alam mo na lahat ng mga yon. Tapos sa Antioquia, hindi mo alam kung sino naman namuno. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Mo, Ibig sabihin, hindi talaga kayo naanib. Di, Jundo, pag hinahanapan ka ng sitas, Anong sinasabi sitas? mo, wala, Hindi kita sandali lang. hinahanapan ng sitas, bro. Hindi kita hinahanapan ng sitas kasi alam ko, wala na sa Biblia ang sagot dyan. Wala ko hinahanap ng sandali sitas lang. sa'yo. Hindi, sandali lang. Huwag kang mo ng salita. Ikaw, pag hinahanapan ka ng mga sitas sa Biblia tungkol sa mga aral nyo, halimbawa sa Rosario, wala kang maibigay, kasi hindi pa yan Nagbigay na naisulat ako, noon. Mateo 18:18, nagbigay na ako, sabi ko, di ba? Wala naman Rosario doon. Ang sabi doon, Tapos- ano man ang ipahintulot, ano Hindi mo man ang naintindihan. ipahintulot, kasama ang rosaryo sa ipinahintulot ng iglesia, ano ka ba? Bakit? Yung sinasabing ano mga ipahintulot, mayroon bang mga apostol na nagtuturo ng Rosario? Nung araw? Sinabi nga eh, ano man ang inyong ipahintulot. Ibig sabihin, ang mga apostol sa kanilang panahon, maaring wala pa silang naipahintulot na ganon. Pero ang iglesia kasi, Ayun. continuous. Bro, wag Doon sirado ang yan. isip, bro. Ang iglesia, hindi natapos sa mga apostol. Ano ka ba? Bro, wag mong ano yan, wag mo akong lukuhin tungkol diyan. Kasi kung yan ay kasama sa kanilang pagtuturo, nakasulat yan. Sinabi ko Nakasulat ba? yan. Ha? Sinabi ko Nakasulat ba yan. na ang mga apostol ang nagpahintulot? Sinabi ko ba? Ibig sabihin, kaya hindi nakasulat. Bro, apostol Kasi lang hindi ba? nila- Bro, tanong ko sa iyo hindi ha. nila Bro, itinuro. tanong ko sa iyo, bro. Apostol lang ba ang pinahintulutan na magbigay ng pahintulot? Apostol lang ba? Yes or no? Sila yung kausap. Yes. Hindi, sila lang. Sila lang. Ngayon, sino ang nagpahintulot para gawing presiding minister itong si Daniel Rason? Sinong nagpahintulot? Eh di si kapatid Naili. Sino ang nagpahintulot kay Eli Soriano para maging presiding minister? Bro John Doe. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Sino ang nagpahintulot kay Eli Soriano para maging presiding minister? Siyempre, pinahintulot ng Diyos yan dahil Saan mo nabasa na ang Diyos mismo ang nagpahintulot kay Eli Soriano na maging presiding minister? hindi yun naman malalagay. Yan! Eh di nalaglag ka sa sarili mong ideya. Oh. Yan, nalaglag ka. Puro ka kasi Hindi may talata lalagay eh. yan, Jun, Oh, kung sige. hindi pinahintulot. O paano binigyan ng pahintulot ng Panginoon si Soriano na maging presiding minister? Paano nangyari yun? Paano? Nangyari na nga eh. Oh, hindi. Nangyari na nga eh. Hindi Paano? siya. Mali ka talaga. Wala kang alam. Anong hindi siya? Si Soriano ang nagparehistro ng iglesia as presiding minister. Ano ka ba? Wala kang alam sa kasaysayan ninyo. Ano ang nakalagay Wala sa kang rehistro? alam. Kawawa Hindi, ka ano naman. Membro ka, wala kang alam. Anong nakalagay sa rehistro? Ano nakalagay? Oh, si Eli Soriano, ang ayon sa rehistro, siya ang presiding minister ninyo. Presiding minister. Oh, Tama. no, Ano yun problema? nga. Kaya siya naging presiding minister kasi nung siya nagparehistro, nilagay niya ang pangalan niya as presiding minister. Ano ka ba? Jun, Oh, alam nga naman. kawawa, walang alam. Walang alam. Kanako. Alam nga naman ang ilalagay na pangalan mo. Natural. Nakahilo. Hindi. Ngayon, ang tanong, sino ang nagtalaga kay Soriano para maging presiding minister? Ulit ang tanong, sino? Sino nagtalaga? Siyempre,
siya ang presiding minister. Alam naman, alam Sino na ang naman talaga na sa kanya? ibang Sino ang tao. talaga sa kanya? Sino ang talaga? Siya nakalagay doon, hindi siya rin. Oh, di sa kanya pa nagsimula. Tinanong kita kanina ha, sino ang nagtalaga kay Daniel Rason para maging presiding minister? Si Daniel Rason lang ba? Di siya ang presiding Hindi. minister? Hindi. Ang sagot mo, si Ele Soriano ang nagtalaga sa kanya as presiding minister. Next, sino nagtalaga kay Soriano para maging presiding minister? Sabi mo naman, si Soriano rin. And therefore, walang mas nauna pa kay Soriano para magtalaga sa kanya. Nakita mo? Nakita mo yung problema iglesyang palpak nyo? Anong walang problema? Malaking problema yon. Ibig sabihin, ang iglesia na kinaaniban mo, nagsimula lang kay Ele Soriano. Hindi totoo na si Soriano umanib lang. Bakit? Kung talagang umanib siya sa tunay na iglesia, may mas nauna pa sa kanya na magtatalaga sa kanya na membro ng iglesyang inaniban niya. Eh wala eh. Oy, Paano na- wag kang, Paano? bro, wag kang tanga-tangahan. Tanga-tangahan ka eh. Ha? Jundo, hindi ako Oh, nagtanga-tanga. tatanga-tangahan ka eh. Ikaw na ang Ikaw lang. sumagot. Ikaw lang ang tanga mo. Ikaw yung tanga-tangahan. Ikaw na ang sumagot. Kanina ang nagtalaga kay Daniel Rason, si Ele Soriano. Ngayon, si Tama. Ele Soriano, sinong nagtalaga sa kanya? Sino? Wala namang iba eh. Sino nga? Wala na. Ay di wala na. Wala bang nas nauna? Ibig sabihin, hindi totoo na umanib siya. Kasi kung umanib siya, ang magtatalaga sa kanya, miyembro ng iglesia ng Diyos. Ano ka ba? Ano ka ba? Oh, dinabuking ka. tingnan mo. Maganda ang sagot mo. Nagustuhan ko yon. Sa tagal ng panahon, patay na yung mga miyembro doon sa tunay na iglesia. Eh di walang Doon- nagtalaga. doon- Eh di self-proclaim nga. Self-proclaim bro kasi walang nagtalaga. Paano mo nasabing self-proclaim? Self-proclaim. Bakit? Walang nagtalaga Bakit? sa kanya. Si Daniel Rason, hindi mo sabing self-proclaim siya. Bakit? Hindi ako self-proclaim. Tinalaga ako ni Brad Ele. Oh, si Eli Soriano, sinong talaga sa kanya? Bumali ko sa kanya. Eh, ba't siya naging presiding minister? Eh, yun ang kanyang pinarehistro. Eh, di self-proclaim nga. Ano ka ba? Bakit? Oh, booking ka na. Masama talaga yun. Masama talaga yun. Jundo. Masama Sa batas talaga ng yun, tao. bro. Masama talaga yun. At kasinungalingan ang sinabi niyang umanib siya. Kasi kung talagang umanib siya, ang magtatalaga sa kanya, mangangaral ng iglesia ng Diyos. Kung talagang umanib siya. Sabi mo ngayon, matagal nang nawala. Kung matagal nang nawala, paano siya naanib? Oh, hoy, kawawa. Maganda ito, nai-record ko ito. Nai-record ko ito, nandiyan yung mukha mo. Hindi ka na makakadinay ngayon. Maganda to. Gusto mo Tanga-tangahan ka eh. Huwag kang tanga-tangahan kasi. Hindi ako nagtanga-tanga. Tatanga-tangahan ka. Ikaw na mismo ang nagsabi. Tingnan mo ha, contradiction na. Sabi nyo, umanib lang kayo. Tapos sabi mo naman, matagal nang wala. Paano siya umanib sa matagal nang wala? Oh! Wow! Tanga-tangahan ka na naman ulit. Tanga-tangahan nga. Ayun. Gusto mo turuan kita paano manip? Nako, ikaw, alam mo kung paano ka naanib dyan. Dumaan ka sa Bible study, ang nag-Bible study sa iyo, mangangaral ng iglesyang inaniban mo. Tapos, binautismuhan ka under the authority ng mangangaral ng iglesyang inaniban mo. Kaya ka na membro dyan. Yan ang tamang process. Kaya ka na membro kasi dumaan ka sa Bible study under ng mangangaral ng iglesyang inaniban mo. Tapos, pinautismuhan ka under sa authority ng mangangaral ng iglesyang inaniban mo. Ngayon, atindala niya kay Eli Soriano. Kung si Soriano ay umanib nga, dapat dumaan siya sa Bible study ng mangangaral ng iglesia ng Diyos. Tapos dumaan siya sa bautismo ng mangangaral na authorize ng mangangaral ng iglesia ng Diyos. Eh, paano mangyayari yung sabi mo, matagal nang wala? Wala ka talaga, bro. Ikaw na mismo ang nagpapabagsak
sa sarili mo, tapos tanga-tangahan ka pa rin. Jundo. Ganito. Ano? Para yung pangunawa mong literal na sa pag-aanib. Talaga literal, bro. Literal kang binautismuhan dyan. Literal kang binabustadihan dyan. Talaga literal talaga yan. Ano ka ba? Di wag kang sumingit. Di wag ka na sumingit. Lumabas na yung ugaling aso mo. Ay. Kawawa naman. Ito, Jundo. Ang MCGI ay umanib. Ngayon, paano kami umanib? Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katuwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Umanib ka para tanggapin ka. Paano? Gagawin mo ang katuwiran ng Diyos para magiging kalugod-lugod, Okay. katanggap-tanggap ka. Sige. Hindi literal. Sige. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Sige, tanungin kita dyan ha. Gagawin mo ang kalooban ng Diyos. Huwag ka muna magtanong. Magpapaliwanag pa ako. Ngayon, biro magtatanong ka paano umanib. Dapat daw na bautismuhan si kapatid na Eli sa tunay na iglesia ng Diyos. Kung hindi sana makitid ang utak mo, kung ginamit mo sana yung kaisipan mo, wala na yung mga tao na yun. Matagal lang patay yun. Paano ka anib literal? Oh, natural! Paano ka anib literal doon na wala na sila? Nagpapakita lang talaga na literal ang pangunawa mo. Ganun talaga pag hindi nakakaintindi, Jundo. Ito talaga ngayon. Naintindihan ko yung pangunawa mo. Ako naman, naintindihan ko ito eh. Natural, ang pag-anib ay literal. Natural, ang pag-anib ay literal. Literal kang umanib dyan. Hindi naman simbolikal. Totoo ang sinasabi. Kapag ginagawa ang katwiran ng Diyos, tatanggapin ka, tama. At kabilang sa kanyang katwiran ang pagtanggap ng bautismo. Tama yun. Ngayon, sinong nagbautismo kay Eli Soriano doon sa iglesia ng Diyos at natunay? Sino? Parang hindi ko matandaan. Oh! Ikaw na mismo ang nagsabi. Matagal nang wala siyang bautismong tinanggap. Wala siyang bautismong tinanggap. Ikaw na nagsabi, matagal nang wala eh. Di ba sabi sa binasa mo, kapag ginawa nyo ang katwiran ng Diyos, tatanggapin kayo. Isa sa katwiran ang tatanggap ng bautismo. Tinanggap ba ni Soriano? Ay, hindi mo matandaan. Huwag ka na. Actually, si Eli Soriano hindi nabautismuhan. Guni-guni lang yan. Ay, guni-guni. Ating tanungin si Alpe Angeles na talagang membro niya doon at manggagawa ni Eli Soriano. Tanungin ko si Alpe Angeles ha. Tanan natin si Alpe Angeles. Huwag kang maingay dyan. Huwag kang maingay dyan. Huwag kang maingay dyan. Tatanungin ko si Alpe Angeles. Bro, 1947 siya na bautismuhan. Maniniwala ka ba? Kaya Angeles eh. 1947 siya na bautismuhan. 1947. Ang nagbautismo ba sa kanya is member ng tunay na iglesia ng Diyos o hindi? Hindi masasabi hindi sa tunay na iglesia. Hindi. Sabi mo kasi, tunay na iglesia, matagal nang wala yun. ayan ha. Tingnan nyo ha, iparinig ko sa iyo sabi ni Alpe Angeles ha, ito. Magpakita ka ng batayan na meron siyang 6 na rehistro eh. Meron siyang 6 na rehistrong iglesia. Iglesia ng mga panganay. Ay, iglesia ng mga bunso. Meron siya noon. Iglesia ng Diyos Ama at sa Panginoong Hesukristo. Meron siyang or iglesia ng mag-ama. May ganon. Magtsuhin ata, mag-amain ata yun. Hindi ko alam. Basta may ganon pong mga rehistro eh. Ganon. Pero magpakita siya na kahit isa lang doon nabautismuhan siya. Kasi ang maipakikita ko, nabautismuhan siya sa haligit suhay. Ang nagbautismo kay Mr. Soriano, yung nakaaway niya, yung founder ng iglesia, kabanal-banalang iglesia ng Diyos.
Diba? Yun yung kanyang yun doon siya nabautismuhan. So, kaya atake sa INC. Yung pala sabi niya, si Felix Malalo hindi naman anya na naging nabautismuhan. Siya din naman pala hindi nabautismuhan sa kanyang samahan. 'Di ba si Sanji? Ayan. Yan, si Soriano pala, hindi nabautismuhan. Kung may nagbautismo sa kanya, yun ang founder ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos. Ang tanong, yung nagbautismo ba sa kanya, member ba sa tunay na Iglesia ng Diyos? Jundo. Ang tanong mo, wala na sa tubig yan. Ha? Ang tanong ko, yung nagbautismo ba sa kanya, member ba ng tunay na Iglesia ng Diyos? Oh, bilang sumunod, member. Ngayon, nasa na ngayon ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos? Aba, naroon yan sa mga sumusunod. Ngayon, Tanga-tangahan pa rin. No need Ngayon, na MCGI na ngayon yan, Jundo. Bro, MCGI na ngayon yan. Mali. Ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, hindi yan ang MCGI. Wala ka talagang alam. Hindi mo alam. Iba ang haligi at suhay. Iba ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos. Iba yan. Iba-ibang iglesia yan. At walang isa sa kanila na member sa Iglesia ng Diyos na totoo. Kasi ang sabi mo, matagal nang wala. Tama yun. Tanga-tangahan. Yung Bro, sinasabi mong kabanal-banalan. Bro, nahuli ka na, bro. Maring nandun pa si kapatid na Eli. Bro, mahuli. Nung humiwalay na. Nahuli ka na, bro. Nung Anong humiwalay si Eli Soriano doon sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, di wala nga kayo sa tunay na iglesia. Hindi kayo kasi humiwalay si Soriano eh. Ikaw na mismo nagsabi, member sila. Ang umalis si Soriano, hindi naman sila ang umalis eh. Diba ikaw mismo nagsabi, member sila? Ngayon, sino bang umalis? Si Soriano o sila? Ang umalis si Soriano. Di mas lalo kayong hindi nga naanib. Mas lalong nakita na hindi kayo ang naanib kasi ikaw na ang tanong lang kita kanina, yung nagbautismo ba kay Soriano ay member ba ng Iglesia ng Diyos na tunay? Sabi mo member. Ngayon, si Soriano ang umalis eh. Hindi naman sila ang umalis, si Soriano ang umalis eh. Sa mga salita, hindi nga kayo member kasi umalis si Soriano doon sa sinasabi mong member ng iglesia, nagbautismo sa kanya. Kawawa. Ikaw na naglaglag, tanga-tangahan ka pa rin eh. Tapos ka na ba? Ano? Sige, go. Sige. Alam mo, si kapatid na Eli, umalis doon noong ang mamuno na ay babae, kaya umalis siya. Pero nung nandun pa siya, ang namumuno ay si Perez Antiporda na siyang nagbautismo kay kapatid na Eli. Kaya mali yung daldal mo eh. Yun na nga sabi mo, di ba? Bro, ikaw na... Naniwala ka kay, sa daldal ni Angeles, na sinungaling na naman yun. Ikaw ang nagsabi. Ikaw ang nagsabi na ang nagbautismo sa kanya member ng tunay na iglesia. Ikaw ang nagsabi noon, hindi si Angeles. Ikaw ang nagsabi, tinanong kita kayo na. Member. Ngayon, dahil member pala yon, sino ang umalis? Wala na nga siya doon. Paano ba nagiging? Wala na nga siya doon. Sino ang umalis, bro? Member sila ng iglesia? Sabi mo member sila ng iglesia. Halimbawa, kuha tayo ng illustration para maintindihan natin. Eto. Kuha tayo ng illustration Ito, plato. Illustration nito. Ito yung iglesia na nagbautismo kay Eli Soriano. Ito. Member sila sa iglesia ng Diyos. Member sila. Ito si Soriano. Ito si Soriano. Binautismohan siya ng member ng iglesia ng Diyos. Ito yung iglesia ng Diyos na totoo Tapos ang nagbautismo sa kanya, ito, member dito. Tapos si Soriano, binautismuhan papunta sa loob. Yan. May wanag yan Tapos si Soriano umalis.
Itong member na, hindi umalis na natili siya rito. Si Soriano ang umalis. Sa madaling salita, wala na kayo sa tunay na iglesia. Umalis si Soriano eh. Hindi naman ang iglesia ang umalis eh. Kundi si Soriano ang umalis. Wala naman tunay dito sa Pilipinas, ah. Oh! Ha? Ikaw mismo ang sige, ate, palitan yung kulay para mas madaling makita, ano? Ito. Ito. Junjo, Ate, palitan yung ang kulay tunay para... na iglesia nasa Israel. Ito. Ngayon, para magiging kaanib Hindi. ka noon, sumunod Para ka sa madaling aral noon. maintindihan, Hindi Ito... madali naman intindihin. Ito, magandang illustration eh. Ito ang iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Ito ha. Sabi mo, ang nagbautismo kay Soriano, member dito. Ito, ang nagbautismo, member siya dito. Member siya. Sabi, member siya, bahagi siya ng iglesia ng tunay. Then member siya. Tapos, si Eli Soriano, ito. Yan. Binautismuhan nung member na sinasabi mo. Si Soriano naging bahagi ng tunay na iglesia kasi member siya sa tunay na iglesia eh. So, naging bahagi siya. Kaso, si Soriano umalis. Ibig sabihin, yung nagbautismo sa kanya na natiling membro ng iglesia ng Diyos, samantalang si Soriano umalis. Yung sinundan nyo, yung umalis. Pero yung iniwanan niya na natiling membro sa iglesia ng Diyos, Sino nagsabi sa'yo? ikaw! Ikaw ang nagsabi umalis. Tinan mo ha, tanga-tangahan pa rin no, tinan mo ha. Ikaw ang nagsabi. Ito yung iglesia ng Diyos. Tapos yung nagbautismo sa kanya. Ang tunay na iglesia sa Israel, hindi yan. Ha? Doon ang tunay. Doon. Ulitin ko ang tanong ko sa iyo ha. Gagawa ka pa na. Ulitin ko ang tanong ko sa iyo ha. Ulitin ko ang tanong ko sa iyo. Gamit mo pa yung plato para kang abnoy. Ulitin ko yung tanong ko sa iyo. Halimbawa, eto si Soriano. Eto ha, halimbawa, eto si Soriano. Sino ang nagbautismo sa kanya? Sino? Dali lang. Tanga-tangahan to rin, no? Grabe talaga, Larry Silva ba? Grabe sa tanga-tangahan ba? Grabe. Eto, halimbawa, eto si Eli Soriano. Sige, mo yan na. Isa lang. Maganda ito kasi umaamin si Larry Silva. Maganda to, umaamin si Larry Silva. Ay, upuan din ang sabon. Na? Ang Tide bar. Maganda to, umaamin si Larry Silva. Gusto ko tong ganitong usapan eh. No? Diyan kasi may naasikaso pang customer. Maganda to, umaamin. Oy, ito ipopost ko sa YouTube ha. Pala ko sa iyo ha. Sa YouTube ko ito ipopost ha, hindi sa Facebook. 18 plus 18 plus 16 34 napakaya piso.
Yan. O, yan na? Oh, Sige. Ulitin ko ha. Maganda to gawa ito illustration para madali mo unawaan, ano? Ito yung illustration. Para madali siyang maunawaan. Okay. Ito na lang. Hindi kasi para matapos na tayo. Alis pa ako Na. sino? Ito. Halimbawa, ito si Eli Soriano. Siya ay binautismuhan sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Yan, ito yung binautismo sa kanya. Dali lang, Jundo. Ikukorek kita dyan. Ang iglesia ng Diyos, ang pinamunuan dati ni Perez ay iglesia ng Diyos lang yun. Walang kabanal-banalan. Bro, gaya Yung nga, ang pinamunuan ni Perez, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Tama. Ngayon, Kaya nga, ngayon, yung kabanal-banalan na sinasabi mo, baka hindi na yan. Wala na siya. yun na nga, sabi ko nga, di ba, ibang iglesia yun, ibang iglesia yung kay Perez, ibang iglesia yung ng bautismo sa kanya. Kaya nga sabi ni ang Alpi Angeles, ang nagbautismo kay Soriano, yung founder ng kabanal-banalang iglesia ng Diyos. Okay. Ang Hindi naman, Jundo, ang nagbautismo kay kapatid na Soriano, si Perez Antiporda. Hindi Ay, yung mali. nasa kabanal-banalan. Mali. Si Perez Antiporda ang nagtalaga sa kanyang ministro doon sa haligi at suhay. Hindi mo alam yun? Jundo, bago ko tinatanong sa iyo yan, tinatanong ko muna sa GPT kung sino nagbautismo kay kapatid na Ele. Ang sinasagot niya, si Perez Antiporda. Ngayon, sino ba yung paniniwalaan ko? Yung sinungaling na Angeles? Ha? Sige, pagbalagyan na lang natin. Si Antiporda Perez. Sige, pagbalagyan kasi yan ang ini-insist mo. Sige. Si Soriano, wait lang. Ito si Soriano, binautismohan ni Nicolas Perez. Sa haligi at suhay. Yan wala ka na reklamo. Ito bang haligi at suhay ba member ng tunay na iglesia o hindi? Sa spiritual member yan. Member. Sige, at ilagay, member siya. Ayan, member siya. Member siya. Ngayon, sino ang umalis sa pagiging member ng tunay na iglesia? Si Nicolas Perez o si Eli Soriano? Sino ang umalis? Una, mali ang tanong mo. Umalis si kapatid na... Dali lang. Anong Ako na mali? sumingit. Anong mali? Umalis si kapatid na Soriano. Patay na si Nicolas Perez. O, yung iglesia niya, andyan pa rin. Sandali lang. Huwag ka kasing umalis siya. Ngayon, nung namatay si Nicolas Perez, pinamunuan ng babae ang iglesia. Kaya nung pinamunuan ng babae, doon si kapatid na Eli umalis. Okay, so Kasi hindi na yung tama na babae ang mamuno. Okay, ngayon. Kaya dapat umalis siya. So, sa natural, ang umalis si Soriano. Tama yan. O, ngayon, si Levita Gugulan ba umalis o wala? Si Libita nga namuno Yun nga. Paano So, sa madaling salita, yung iglesia ni Perez, kung saan member si Soriano, na nagpa-member sa tunay na iglesia, nanatili si Levita Gugulan doon. Nanatili. Siya namuno nga doon So kung nanatili siya, si Soriano ang umalis. Paano hindi alis? Babae na namuno. Ibig sabihin nga, putol nga. Sagot mo yan Huwag mong babawiin sa akin yan. Sagot mo yan. Si Soriano ang umalis. Therefore, si Levita Gugulan na natiling membro ng Iglesia ng Diyos. Samantalang si Soriano umalis. Ikaw nang sumagot. Babawiin mo pa. Babawiin mo pa. Ibig mo palang sabihin, Jundo, kapag ang mamuno ay babae, tunay pa rin. Tunay talaga yan. Alam mo kung bakit? Ikaw ang nagsabi, member siya
Wala namang record na umalis si Libita Gugula. Meron bang record na umalis? Jundo, sa isang samahan. Kawawa, Pinamuno. tanga-tangahan pa rin. Grabe, Pinamuno. tanga-tangahan ka pa rin eh. Kaya nga, Kapag pinamunuan na ng babae. sino ang iwanan nagrebelde? mo na. Sino ang Kasi nagrebelde? bawal. Sino ang nagrebelde? Si Libita Gugulan o si Eli Soriano? Sino ang nagrebelde? Umalis yun. Umalis. Sino ang hindi na- pagre-rebelde. Umalis sa rebelde. Ganun lang yun. Ha? Hindi pagre-rebelde? Pakinggan natin si Willie Santiago. Sinungaling ka talaga, no? Anong sagot ni Ay, Willie Santiago dyan? Eto, pakinggan Ay, natin. ikaw ang tanga. Ba't ka Eto. maniniwala kay Willie? Siya, natural. Ito yung si Kapitan Basa. Ito taga-Basa membro to eh. Eto, pakinggan nyo. Oh, yan. Kaya ito mga Napakatanga mo. fanatics na ito, Maniniwala ka dyan. ako ay tinatanong, Willie Santiago, ikaw ba ay tumiwalag o itiniwalag? Sabi ko, di tanongin niyo si Ingkong kung ano yung sinasabi ni Ingkong na siya'y tumiwalag, tapos siya'y itiniwalag ng haligid suhay. Yun din ang sagot ko. Sa loob ng 38 years, kasi ganyan na lang po ngayon mag-umpisa si Ingkong ng kasaysayan ng iglesia nila. Hindi na po isinasama ni Ingkong ang kasaysayan ng iglesia ng Diyos na Oh, teka lang ha. Wait lang ha. Ayan nyo, oh. Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth, Central Office, Pasay City, to whom it may concern, the bearer, Mr. Eliseo F. Soriano, is an authorized minister of this organization named Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth. Any consideration extended to the bearer will be highly appreciated by the organization. Sino General Secretary? Libita Gugulan. Presiding Minister, Mr. Nicolas Perez. O yan, tuloy. iglesia ng Diyos na haligid suhay na pinangasiwaan ng Nicolas Perez. Doon nabautismuhan si Ingkong Tama. sa haligid suhay. Hindi na po yan nire-recognize ni Ingkong yung iglesia na haligid suhay na pinangasiwaan Wala ni si Larry, ayaw na Nicolas makinig. Perez. Si Ingkong nabautismuhan po dyan sa haligid suhay 1964. Ayan. Oh, Diyos sa haligid suway na bautismuhan, hindi sa kabanal-banalan. 1964. Ngayon, namatay si Nicolas Perez 1975. Ngayon, nung si Ingkong ay meron po siyang ginawa na pagtutol dyan po sa pamumuno nung Libita Gugulan, nung babae na humalili kay Nicolas Perez. Yan, si Ingkong po ay nasirkular. Tiniwalag siya ng haligid suhay dahil po sa kasong rebelyon. Oy, si Soriano pala ang rebelde. Soriano pala rebelde. Sabi mo, umalis siya sa rebelde. Mali, si Soriano ang rebelde. Oy. Mali ka talaga, Larry Silva. Kare? Oh, mali ka talaga. Inalis si Soriano sa kasong Kanila? rebelyon. Saday? Wait lang. Up. Oh. Mali ka talaga, Larry Silva. Si Soriano pala ang rebelde. Sabi mo, ang rebelde ang kanyang iniwan. Naku. Wala ka talagang alam. Relax, Nara. Kanain na migas. Wala ka talagang alam, bro. Si Soriano ang rebelde. Sige, out na ako. Bro, out na ako, bro. Kasi maingay na dito yung mga bata. Out na ako. Paalam sa'yo, paalam. Paalam sa'yo, bro, ha? Bye-bye. At least, may record ako na nagbabay ako sa kanya. Baka sabihin kasi umalis ako bigla.
Pala, babay na bro ha. Asa si Uwan? Kauban nimo. Tawa ka. Hmm. Tawa si Uwang. Babay muna ako ha. Hoy. May na sa Sainara dito. Babay na ako. Oh, Sukle. babay na ako, babay. Ay, duham din na. Teka. Sige. Babay na ako, dugay kayo na minaw.